Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is Cryptochon Trader. So part 2 to ng Euro USD. So excited na ba kayo kung anong result ng trade natin? So sa tingin niyo saan siyang part diyan? Okay, yung sinet up ko na yun. So by the way, this is 4 hours. And para makita niyo kung ano yung pinapture ko na yun, i-click ko 'to. Nandito lang tayo sa area na yun. Ayan yung in-explain ko and ito yung trade natin. So na-hit ba? We'll see. So, maganda yung pagkakakuha ko dito kasi nasa second structure ako ng internal leg. Pag sinabing second structure, ito yung first, ito yung second, tapos nandito ako sa internal. So, ito yung first, ito yung internal, ito yung second, ito yung internal. So, most likely may third leg pa to sa market and hopefully makakuha tayo sa internal ulit. Pero by this time, hindi ko na siya i-record para makafocus ako sa trade. So, punta na tayo sa 1 hour kung makita natin siya ng mas malapit. Okay? And pasukin natin sa 15 minutes pa. Now i-explain ko yung mga few points na natutunan ko dito. By the way, this is TP hit, okey? TP hit 'to, kita niyo? Entry, natandaan niyo sa first video 1.15118, TP 1.15763. So, gusto ko i-explain dito few points kahit take profit 'tong trade na 'to, laging may lesson learned. Okey. So from the last video, ang lesson learned nyo is both may SL dito yung long at saka yung short. So unang na SL si short, then na SL si unang na SL si mga long dito, then na SL din sila short yung tumaas dito. Okay. Dito na papasok yung um, early entry ng mga traders. When you say early entry, uy, breakout. Okay. Papasukin 'to ng mga long traders. Siyempre may order block yan sa loob or mga breakout traders. Tapos SNR traders, tapos ilo-long nila 'tong area na 'to. So makakita sila ng reaction sa entry price nila na puro sideways, ta's konting angat tapos biglang bibiglain, okey? So eto kasing area na 'to is para masabi na, "Uy, nagho-hold pa yung position ko," meaning strong yung area na 'to for buyers. Then magkakaroon ng konting reaction, uy, nagkakaroon ng next level ng buyer, na itutulak ng buyer pataas. So, puwede kami mag-BE or mag-stay sa trade namin. Kaya magugulat kayo yung SL ng majority is biglaan kasi dito pa lang is a sign na si market will not reverse, okey? Nawala yung momentum ng buyer dito. Biruin niyo isang pump tapos wait lang, nag-on yung ano ko, record ko. Ayan yung first part kasi, eh, oh, so sana mapanood niyo. Then ginagawa ko 'tong second part. So 'yan. Saan tayo? Nag-pump siya tapos yung ang tagal nung seller na ginawa. Mostly yung timing at saka yung ano ba tawag dun, time and price malalaman niyo na dapat ito bullish. Pero hindi sa scenario na 'to. Dahil in the first place ang bias natin dito bullish, pero hindi dito sa area na 'to. Dahil dito tayo nag-aabang. So mostly, yung liquidity trader dito, wala na sila diyan, nandito na sila sa area na 'to. Okay. So kaya ko minart 'to dahil papasukin 'yan ng mga trader as an example. So alisin natin 'yan. Next, ano pa yung puwedeng makita natin dito as lesson learned? Ang lesson learned natin dito, if ever nakasabay ka dito, puwede mong i-manual 'yan. Number one, puwede mong i-manual 'yan kasi sobrang tagal ng trade 'pag inantay mo pa 'tong area na 'to. And nakakakaba 'to. Dahil imagine, yung trade mo from here to dito, umakyat na ng 0.44%. Euro 'to, Euro USDT. Tapos ilang hours lang 'yun, 3 hours and 45 minutes. So, ganda ng trade mo diyan. Biglang from dito down to dito, 3 days, 7 hours and 30 minutes. Kung iko-compare mo yung 3 hours na lang at saka yung 3 days, mas okey na yung 3 days sana kinuha mo na lang yung take profit kaysa mag-antay ka ng 3 days na si market nagde-decline from your position.
Also negative 49% ka from the top na kinuha niya. So anong puwedeng gawin ng trader dito? Number one, partial TP. Number two, early TP. Partial meaning kumuha ka lang ng 50%. Early TP, kinlose mo lahat 'yan. Third is TP sa pullback. When you say TP sa pullback because of fear 'to, triggered yung fear ng, trader, puwede silang nag-close dito or within this area. TP sa range, okey? Natakot na baka bumalik pa si price sa baba, BE, okey? Nag-BE siya dito or as is, walang gagalawin sa setup, either TP or SL, which is ang ginawa ko diyan is number 6. Alam niya na hindi ako nagwo 1 to 5, 5 tentative pa, case to case, pero yung 6 lagi yan as is. So, imagine galing sa 4 hours to 1 hour yung setup natin, hindi mo i-expect na dito pa lang magpu-pullback lang si market ng konti tapos aabutin niya yung TP mo. Dahil internal lang din naman yung nangyayari dito. So, going back sa 4 hours. So, imagine dito, um, ito yung market, ito yung target mo. Sa tuwing gumaganto si market, it's normal kasi nagpu-pullback yung internal, okey? Pero 'pag pinasok mo 'to sa 15 minutes, hindi ka papasok diyan tapos tatargetin mo hanggang dito. Kasi nagpu-pullback si market and normal lang 'yun. So, nakita niyo dito yung reaction ng mga maliliit na price na 'yun, normal lang. Kasi 'yun yung ginagawa ng market. Nakatingin ka masyado sa 15 minutes and sa lower time frame, na-miss out mo na galing ka sa 4 hours and 1 hour and 'yun, maganda yung pagkaka-sweep niya diyan. Liquidity, up, sweep, change of character, boom. So usually makikita mo 'yan na dito pa dapat ginagawa yung change of character. Pero tayo nandito tayo sa area na 'to kasi expected na natin yung sweep at saka yung manipulation. So again, ayan, dapat dito nakakita ka na ng change of character ta's sweep, tapos dito mo pa lang dapat gagawin 'yan pero dito nagawa na natin. So 'yan 'yon, sweep, order block, change of character dito, balik tapos bull. Okey, so balik tayo sa 15 minutes. Sorry kung mabilis ako magsalita, So, anong puwedeng gawin mo dito sa area na 'to? Ang ginawa ko dito is yung SL ko, kabisado ko kasi yung placement ng SL. Ito pa yung isang liquidity. Take note, pumasok ako sa liquidity, hindi ako pumasok sa order block. Ngayon, kung ang SL ko hindi puwedeng below liquidity kasi wala kang idea, dulo na ng liquidity yung pinasok mo, eh. So, saan ka papasok? Siyempre sa next liquidity. Imagine kung nilapit ko yan dito, mahahagip ako nito. So, generous sa SL. Ayan, alam ko naman yung placement niyan na hanggang diyan na lang si market. Kasi bakit hindi na siya bababa dito sa next SL ko na liquidity? Dahil naka-liquidate na nga siya dito sa area. Okay, next. So nakita niyo na yung, potential emotions ng trader once ongoing na yung position. Ngayon ito hinayaan ko lang talaga. And makikita mo dito, hindi ko na naabutan na umakyat siya diyan, nag-sideways siya dito, bumaba siya dito, umakyat ulit. Dito puwede ko lang siyang i-partial, eh, kung nahuli ko 'to, eh. Pero hindi ko kasi 'to tinitignan dahil naka-focus ako sa crypto and itong ongoing position ko sa isang broker lang, hindi ko na masyado chine-check. So, makikita niyo dito yung reaction kung gaano kaganda nung pagkaka-full, trade ng setup. Naka-trade natin siya before pa siya mag-fail ng lower low. So, yan, eh, lower low, tapos ay lower low, lower high, lower low, sabay nag-fail. Bago pa natin 'to ma-capture na-trade na natin siya in advance kasi alam niyo naman kung saan siya papasok tsaka yung SL. Ngayon within this area makikita mo na may opportunity pa diyan sa 1 hour. Sobrang dami, ayan. Yung retrace niyan dito sa area na 'to kung paano siya nag-breakout. Tapos etong area na 'to makikita mo rin na merong opportunity diyan para mag-target ka ulit ng long. Pero eto lang yung kinuha natin. So yun lang, kaya na mag-trade dito sa area na 'to. Kaya niyo hanapin yung third leg, internal 'yan kung gusto niyo targetin yung highs. So wala ng next video 'to, at least napakita ko sa inyo yung guide and puwede niyong i-trade 'yan at your own risk.
Yun lang, thank you sa pag-watch and see you ulit sa next video.